Masama bang masyadong magalaw si baby sa loob ng tiyan ng isang buntis? Hi! Nurse Yeza here, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Isa sa mga dahilan kung bakit hirap ako makatulog nung ako ay buntis mga sisi ay dahil sobrang likot po ni Baby Yona sa loob ng aking tiyan. Lalong-lalo na nung ako ay nasa aking 3rd trimester na. Ganito din ba ang nararamdaman nyo ngayon mga sisi? Well, alam kong ang iba sa inyo ay nagwo-worry dahil sobrang magalaw po si baby sa loob ng inyong tiyan. Pero dapat nga ba ninyo itong ikabahala? Ngayong kayo ay buntis na mga sisi, alam ko po ang isa sa pinakahihintay ninyo or excited kayong maramdaman ang paggalaw ng inyong baby sa loob ng inyong tiyan. Kailan nga ba mararamdaman ang movement o galaw ni baby? Karamihan sa mga buntis ay mararamdaman nila ang paggalaw o movement ni baby about 18 to 22 weeks na kanilang pagbubuntis. Mahalagang paalala po mga sisi, kapag hindi pa rin ninyo masyadong maramdaman ang movement o paggalaw ni baby sa inyong 22 weeks of pregnancy, ay napakahalaga pong kumonsulta po kayo sa inyong doktor para ma-ultrasound po kayo at ma-check po ng mabuti kung okay lang po ba si baby sa loob ng inyong tiyan. Ano ang mararamdaman mo kapag gagalaw si baby? Ang klase ng movement na mararamdaman mo tuwing gumagalaw si baby ay depende po sa kung ano ang ginagawa niya sa loob. Magkaiba po ang bawat babies. May mga babies po na sobrang active gaya ng aking baby Yona at may mga babies din po na hindi masyadong active o magalaw gaya ng aking panganay. Kaya wag po kayong magtaka kung mas active po ang baby ninyo ngayon kesa baby ninyo dati. Ang unang sensations na mararamdaman mo kapag gumagalaw si baby ay gaya ng pagkakaroon ng butterflies in your tummy. Maaari din itong rolling o tiny kicks. Habang lumalaki po ang inyong mga baby mga sisi, ang kanyang mga movements ay mas magiging malakas at madalas. Gaano kadalas dapat ang galaw ni baby? Mahalaga para sa isang buntis na aware ka o familiar ka sa mga pattern ng paggalaw ni baby sa loob ng inyong tiyan para mas madali sa inyo na ma-identify kung normal pa ba ang paggalaw niya o hindi na. Ayon sa American College of Obstetrician and Gynecologists, dapat daw ay bantayan ng isang buntis kung gaano katagal mabuo ni baby ang 10 kicks o 10 movements. Ideally, dapat daw ay mabuo ni baby ang 10 movement o 10 kicks in less than 2 hours. Ano ang mga dahilan kung bakit minsan ay hindi maramdaman ng isang buntis ang paggalaw ni baby? Mga dahilan bakit hindi maramdaman ang paggalaw ni baby. Una, ay you've been super active. Maaring kaya hindi mo masyadong naramdaman ang paggalaw ni baby ay naging sobrang busy mo sa buong araw. Like sobrang dami ng trabaho mo sa bahay o sa opisina, na kahit gumalaw pa si baby ay hindi mo talaga ito mapapansin dahil sobrang busy ka. Pangalawa, your baby is still small. Kapag ikaw ay nasa below 16 weeks pa, ay hindi mo pa talaga mararamdaman masyado ang paggalaw ni baby dahil maliit pa siya. Pangatlo, you just had sex. Pang-apat, there is less room in your womb, lalo na sa inyong 3rd trimester. Pang-lima, maybe your baby is sleeping. Maaaring kaya hindi mo maramdaman ang paggalaw ni baby ay baka naman tulog siya. Kapag ganito po mga sisi ang nangyari, ay pakiramdaman mo uli ang kanyang paggalaw sa mga sumunod na oras. Hindi po kasi talaga pwede na hindi mo talaga naramdaman ang paggalaw ni baby sa loob ng isang araw. Kaya napakahalaga po talagang aware ka sa mga pattern ng paggalaw ni baby. Pang-anim ay baby's head is engaged in pelvis. Pang-pito ay low level of amniotic fluid which hinders the free movement of the baby. Pang-walo ay ang obesity which leads to a thick abdominal wall. Pang-siyam, ito ay ang iyong first pregnancy with tight abdominal muscles. Pang-sampo ay you have an anterior placenta. Mas mahihirapan daw ang isang buntis na maramdaman ang paggalaw ni baby in early pregnancy kapag sila ay mayroong anterior placenta. Normal bang malikot o magalaw si baby sa loob? Ayon sa maternal fetal medicine experts, even growing and developing babies needs exercise. Maaring expected ng ilang buntis na magmumove lamang occasionally
emotionally ang kanilang baby. Ngunit ang madalas na paggalaw pala ay mahalagang parte ng development ni baby sa loob ng inyong sinapupunan. Ayon daw sa research, ang madalas na movement o paggalaw ni baby sa loob ng sinapupunan ay mahalaga dahil inaalaw nito ang mga buto, joints and muscles ni baby na mag-develop properly. Ayon sa mga doktor, ay hindi daw dapat mag-worry ang isang buntis kapag madalas ang paggalaw ng kanilang baby sa loob ng kanilang tiyan, lalong-lalo na sa mga buntis na nasa kanilang later part of pregnancy. Dahil nga daw lumalaki na si baby, ay nagiging limited ang kanilang space sa loob ng inyong tiyan, kaya kahit konting galaw lang po niya, ay ramdam na ito ng isang buntis. Sa madaling salita mga sisi, ayon daw po sa mga doktor, para ma-promote ang healthy, ang bone and joint development ni baby, kailangan nila ang exercise o ang madalas na paggalaw. Kaya healthy at normal lamang daw ang madalas na paggalaw ni baby sa loob ng inyong tiyan. Kailan ba usually active o magalaw si baby? Una, you've settled down for the night. Usually, ang mga babies daw ay active between 9 p.m. to 1 a.m. na kung saan ay gusto nang matulog ng isang buntis. Pangalawa, when you're nervous. Kapag kinakabahan daw ang isang buntis, ay maaring maging active din daw si baby. Pangatlo, when you've recently eaten. Ang mga babies daw ay usually active pagkatapos po kumain ng isang buntis. The surge in your blood sugar may give your baby a rush of energy. Pang-apat, when your baby have hiccups. Kailan ba dapat mabahala at pumunta na sa doktor? Kapag napansin po ninyo mga sisi na nagbago po ang pattern ng paggalaw ni baby or hindi po siya masyadong magalaw or less than 10 movements lamang ang nagawa niya sa loob ng 2 oras, ay napakahalaga pong kumonsulta na agad kayo sa inyong doktor dahil ang hindi paggalaw ni baby ay isang hindi magandang senyales na mangangailangan ng atensyon ng inyong doktor. Lastly mga sisi, normal lamang po na may mga times na masyadong active o malikot si baby sa loob ng inyong tiyan. Mahalaga ito para sa development ng kanilang mga muscles, bones, and joints. Ang dapat po ninyong bantayan mga sisi ay kapag bumaba po ang movement ni baby sa loob ng inyong tiyan. By the way, trust your instincts mga sisi. Kapag sa tingin po ninyo ay meron ng hindi magandang nangyayari kay baby sa loob ng inyong tiyan, ay huwag po kayong magdalawang isip na pumunta na agad sa inyong doktor. Mas mabuti na ang makasigurado mga sisi kesa magsisi po kayo sa huli. Reminder mga sisi, kailangan nyo din pong alagaan ang inyong mga sarili ngayong kayo ay buntis. Dahil usually, a healthy mother is more likely to have a healthy baby. And taking good care of your body is a good way to give birth to a healthy baby. Again, ako po si Nurse Yeza, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Naway magkaroon po kayo ng isang healthy at safe na pagbubuntis. God bless!